Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus? Mula September 1 to 15, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong klaseng reading ang lalabas. Kung positive o negative. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy. So, tatlo yung deck natin dito. Ha? Kung hindi mag-resonate sa inyo to, di hanapin nyo na lang to. Adjust na lang ang video, hanapin ito. Kung hindi pa rin, dito na. Okay? Ito yung huli nating deck. Pasensya na kung may ubo. Kasi, ganun talaga ang buhay. Minsan nagkakasakit. Okay? So, magsimula na tayo. Ang bida natin sa kwentong to ay babae. Single siya. Ha? Kung hindi kayo to o wala kayong kilalang malapit sa inyo na single, ay, may lalaki na tayo. Sasabihin ko sana kung wala kayong kakilalang single o hindi kayo to, mag-proceed na kayo dito. Okay? Ngayon may tao ulit. Naku, sino ba to? Sinong bida dito ngayon? Oh. So anyways, i-describe ko na lang para makilala nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Kasi itong babae single, itong lalaki in a relationship siya. Ito, in a relationship, pero di siya masaya sa relasyon niya. Wala siyang anak. Pero in a relationship siya. Wala siyang anak, di siya kasal. Nagli-live-in, pwede. Pero walang anak. Ito, hindi ko alam kung may anak ba yan. Basta alam ko single siya. O hiwalay lang niya sa karelasyon niya. So, sa madaling salita, single to. O pwedeng ex to. Ex-wife. O byuda. Ex nito, ito. Pero in a relationship na siya sa iba. So, hindi ko lang kung sino kayo dito. Kayo ba to? O ito? O kakilala nyo ba to? Mga to? Kasi dito sa case nito, dito muna tayo sa babae. Bitter yata siya. Parang bitter siya dun sa ex niya. Para bang natauhan na siya dito na hindi worth it tong ex niya. Parang wala na siya pakialam dito. Either teka lang, wait lang kasi naubo na naman ako. Yes. Wala, inom lang ako ng tubig. Commercial. Hindi pwedeng giinom ng tubig. Hindi ubuin ako lalo. So, parang natauhan na siya na hindi worth it yung ex niya. Oh, talagang ayaw na niya.
nag-move on na siya. Buo na yung isip niya na ayaw na niya dito, na kailangan niya na mag-move on. Sa bagay, dapat lang. Dahil in a relationship na siya sa iba, tong lalaki. Pero tong lalaking to, kahit na in a relationship na siya sa iba, mukhang may pinagdaraanan sila ngayon. Probably financial issues. Anyways. Pero tong babaeng to, ibang case, bitter dito. Natauhan na siya, naging bitter gan. Anyways. Ito yung possible partner ng Taurus. Regardless kung sino kayo dyan sa kwento na yan. Ito yung partner ng Taurus, Virgo, Pisces. Ayan, teka. Mag-iba na tayo ng deck. Ano kayang masasabi nito? Wow, great happiness na. Maganda. Ang susunod na card. Oy. Maganda para sa lalaki. Lalaki to eh. Kita niyo naman, great happiness. So, sa madaling salita, magiging masaya ang lalaking Taurus. Sa 2 linggo na to. So, inisip ko ano kayang pwedeng mangyari. Baka magkatotoo ang wish niya. So, for some reason, suswertein siya. O may darating na unexpected news. Unexpected good news. O masasurprise siya. So, hindi ko na palalawakin yan. Basta ang mahalaga magiging masaya yung lalaking Taurus. Lalaki lang. Okay? O masculine energy na Taurus. Kung babae man. Kuha pa tayo. Marriage card. So, yung iba sa inyo, baka ikasal na. Yung mga in a relationship. Baka ma-engage. O ikasal na talaga, literally. Sa period ng 3 months. 3 months from now. O 2 months. Tama nga. 3 months nga. Mga 3 months from now. So, nagbabadya na ang engagement. O paparating na ba? Parang ganun. Para sa iba sa inyo. O kung di man to engagement ay contract. O project. Deal. Ganyan. Parang big project. O business. Ano pa ba? Wala nang maisip engagement, wish, yun lang naman kasi pwedeng ma-combine dito. Sabihin nating single yung iba sa inyo. Baka may ma-meet na sila. Kaya lang hindi ngayon. Hindi ngayon. August pa ba eh? Nakatingin kasi ako sa kalendaryo. August 29, 2024. Ko to ginagawa. Ano to pang September, di ba? September 1 to 15 na tong reading. Hindi ito magmamanifest ng September 1 to 15. Mga 3 months from now pa to. So, September, October.
September, October, November, December, baka December. September, October, November, December. December to magmamanifest na baka may ma-meet na someone new o new love interest yung mga single. Reconciliation sa ex o posible rin para sa iba sa inyo. Pero again, baka December pa yun. Who knows? Sa bagay, December kasi ay spirit of Christmas, di ba? Biglang bumabait ang mga tao. Kaya posible, di ba? Ang reconciliation sa iba sa inyo, baka bigla na lang kontakin yung iba sa inyo ng ex nila. Unexpectedly. Kung jobless, grabe naman. 3 months from siguro kung hindi mag-a-apply, magpo-procrastinate hanggang December na nag-apply. So nung December na, dun na rin mismo matatanggap. Yung iba kasi tinatamad pa mag-apply, baka sa December pa sila mag-apply. Edi ayun nga, December sila magkaka-work. Pero maganda kung agahan na. Alangan naman antayin pa yung December, di ba? Pero kung yun nga, nagpo-procrastinate baka December na yan. December na magka-work. Sabihin natin anything na may kinalaman sa legal issues, legal topics, legal documents, parang maayos lang bandang December nga. Doon pa magiging okay ang lahat, o mapoprocess o mapo-finalize. Na para bang kailangan nyo maghintay sa ngayon. But anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Extra message na to. Acceptance, sacred ritual, acceptance. Ayan. Acceptance, gratitude. Ayan na itong acceptance na ito, tas gratitude. Ang naisip ko lang kasi ang dating sa akin, para to sa mga bad experiences na i-accept lang natin. Para mas madali siyang matanggap ba, makapag-move on kapag na-accept na natin na may mga bagay talaga na hindi kaloob ng Diyos. Tanggapin na lang natin na ganun talaga ang buhay. Na kahit naging negative experience, magpasalamat pa rin. Kasi dahil dun sa negative experience, dun tayo nakakahugot ng experience. Nakakahugot ng wisdom, di ba? Kaya nga sabi nila, pag di ka nagkakamali, di ka natututo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.